sinaksak si Arnel Buyugan, mismong tanghaling tapat sa kanilang inuman. Pero may sumaksak naman sa sumaksak sa kanya. At matigas din itong si Arnel dahil nagawa niyang hawakan ng sumaksak sa kanya na ang pangalan ay Samuel Buyugan. Pagkatapos ay naagaw ni Arnel ang mahabang patalim at sinaksak din si Samuel habang malakas pa ang katawan niya at wala pang masyadong dugo na nawawala sa kanya. Kasama ang kapatid ni Arnel ay napatay nila ang mismong taong gustong pumatay sa kanya. Samantalang matapos yun ay naitakbo sa ospital si Arnel at 50-50 na rin kung mabubuhay pa siya. At alam nyo ba mga kaibigan kung bakit humantong sa ganito ang kwento ni Arnel? Mantakin nyo kasi pinsan niya ring buo yung gustong pumatay sa kanya, si Samuel. At ayon sa mga nakakakilala sa magpinsang ito, ay dahil lang pala ito sa kapirasong langit ng isang babae. So ganito ang nangyari mga kaibigan taong 2007 sa kanlurang bahagi ng Baguio City. Doon nakatira ang pamilya at kamag-anak ni Arnel. Pero dating taga La Union sina Arnel. Pero nang magretiro kasi ang tatay niya sa pagkapulis naman, ay nakabili sila ng lupa sa Baguio. Kung saan, nandoon naman ang malalapit nilang kamag-anak. Kaya noong high school siya, doon na sila tumira sa Baguio. Etong si Arnel ay isang engineer at isang regular na empleyado ng Design and Build Contractor Company. Ito yung mga kumpanya na kumpleto na. Sila na ang bahala mula sa design, permits, materials, labor, hanggang turnover ng bahay o building sa may-ari ng bahay na gagawin nila. So malaki ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Arnel, may branch ito sa Baguio, kung saan unang pumasok si Arnel at nag-apply. Pero hindi lahat ng oras ni Arnel ay nakatuon dito. Mautak kasi siya at matibay ang loob sa mga bagay-bagay. Kaya ginamit rin niya ang pagka-civil engineer niya para maging isang rehistradong kontraktor. Kaya habang nasa kumpanya siya ay may mga kontrata rin siya sa labas mga bahay. At kung wala man siya sa site ay pinapangasiwa naman niya ang kapatid nitong si Alex Buyugan, na kahit di nakatapos ay eksperto naman pagdating sa paggawa ng bahay dahil sa experience nito. Foreman ang kapatid niya sa mga project na nakukuha niya sa labas. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng project si Arnel sa Tondo, Manila. Mga nasa 2 years siyang nanirahan doon at pauwi-uwi lang siya ng Baguio para magpakita sa parents niya. Kasama niya doon ang kapatid niyang si Alex. At sa Maynila dito na nakilala ni Arnel ang mapapangasawa niya, dito nalilitaw si Vilma Rason. Kapampangan ito pero napadpad din lang ng Maynila dahil sa trabaho. 21 years old na itong si Vilma noong nakilala niya, samantalang si Arnel Buyugan ay nasa 28 na. May GF pa sa Baguio noon, si Arnel. Ang kaso lang noong nakilala niya si Vilma sa isang department store ay para bang sobrang gusto niya ito. Maganda at simple kasi ang ganda ni Vilma. Alam niyo yung typical na Pilipina na kahit hindi magpaganda o walang makeup ay maganda pa rin tignan. Ganoon ang mukha ni Vilma. Natural kumbaga. At sa tingin ni Arnel ay napaka-inosente at disente ni Vilma. At ito yung usapan pa ng magkapatid sa Ilocano. Pero itagalog na lang natin para mas maliwanag. Tol, akin yun. Ite-text ko mamaya pag uwi natin sa barracks. Kausap pa ni Arnel sa kapatid nitong si Alex. Tol, bakit di mo na lang ibigay sa akin? Paano naman si Cherry Ann sa Baguio? Tugon naman ng kapatid niya. Hayaan mo na yun, hihiwalayan ko na siguro. Kasi mula noong nandito tayo sa Maynila, sa pakiramdam ko kasi, may iba na si Cherry doon. Ay sus, napatunayan mo na ba na may lalaki si Cherry? Ewan ko pero mararamdaman mo naman kasi kung lalaki ka. Tsaka ang hinahanap ko, yung matino na babae. Yung pang-asawa talaga. Wika ulit ni Engineer Arnel. Syempre tol, sino ba naman ang lalaki na maghahanap ng loko-lokong babae? Sabi ni Alex. Natatawa-tawa pa. Oo nga kasi, patanda na ako oh. 29 na ako next year. Malapit na akong mawala sa kalendaryo, salita ni Arnel na tumatawa din. Noong nagtagal ay hindi nga nahirapan si Arnel na ligawan si Vilma. Siguro ay nakikita rin ni Vilma ang stability ng buhay na meron na si Arnel. Ikaw ba naman niligawan ng civil engineer na may regular na trabaho? Ayaw mo pa. Choosy ka na lang na babae kung tinanggihan mo pa yon.
lalo na't may itsura din naman si Arnel. At naging sila na nga. Kaya noong matapos ang project nila sa Tondo, Maynila, sa pag-uwi ni Arnel at Alex sa Baguio, ay dala ni Arnel si Vilma at pinakilala niya ito sa mga magulang niya na iyon na nga ang babaeng pakakasalan niya. Wala namang naging tutol ang mga magulang ni Arnel. Yung tatay niya kasi noon ay may sakit na rin at halos hindi na rin makalakad dahil sa rayuma. At ang sabi pa nga ng tatay nila ni Alex ay, "Aba Arnel, bilisan mo. Dapat bago kayo ikasal, buntis na yang si Vilma para makita ko pa ang apo ko sa iyo bago ako mamatay." Ganoon ang salitaan ng ama nila kasi dadalawa na nga sila. Kaso parehas pa silang walang asawang magkapatid, kaya kung magkakaanak si Arnel ay unang apo sa pamilya nila. Pero wala pang 2 buwan bago ang kasal nila, Arnel at Vilma, ay nabuntis na nga ito. Bagay na ikinatuwa ng pamilya. Marami ring naging handa naman sa kasal. Dumating din ang pamilya ni Vilma na galing pang Pampanga. Nang matapos ang kasal at sa mga sumunod na taon ng mag-asawa ay naging maayos ang kanilang pamumuhay. Nagtayo ng bahay si Arnel sa tabi din mismo ng bahay ng mga magulang nila. 2 palapag ang itinayo niya. Naging pahirapan pa nga kasi kinailangan pang patarin yung lupa dahil medyo matarik ang bahaging iyon. Alam nyo naman, sa Baguio o sa mga mountain province, ganun talaga. Hanggang sa umabot na ng 4 years old ang kanilang anak at gusto nang sundan ni Arnel ito ng isa pa, ay doon naman sila nagkaroon ng problema sa kanilang relasyon. At dito nalalabas ang pangalang Samuel Buyugan. Nga pala mga kaibigan, ang pamilya nila Arnel ay galing sa pamilyang Igorot. Pero hindi na lang natin sasabihin kung anong tribo sila. Marami kasing tribo yan eh. Pero sa tribo nila Arnel ay lahi sila ng matatapang. Ito yung tribo na hindi takot sa dugo at sa prinsipyo nila. Kung dugo ang inutang ay dugo rin ang alay o kapalit. At ganito nagsimula ang lahat. Isang gabi ng 2007, sa kabilang kalsada sa mismong harapan ng bahay nila Arnel ay umakyat sila sa daan na rough road pa. Noong araw kasi sa bandang tuktok ay nandoon ang relatives o mga pinsan nila. May dalang alak ang magkapatid na sina Alex at Arnel, tapos may pulutan na rin. Pumunta sila sa tuktok para makipag-inuman sa mga pinsan nila dahil karamihan sa mga lalaking pinsan nila ay mga tauhan din lang ni Arnel sa construction. Nang dumating sila ay nagluto sila sa compound ng mga pinsan nila. Nagluto pa nga ng dagdag na pulutan daw si Samuel at doon ay nag-inuman na sila. Pero noong umabot na ng 9:00 ng gabi ay nalasing na si Engineer Arnel at umihi lang siya saglit sa labas mismo ng bakuran ng compound. At nang bigla na lang may humampas ng malaking bato sa batok niya, pagkatapos ay natumba si Arnel. Sa loob pa ng compound noon si Alex at wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa gilid ng kalsada. Pero ang iba sa mga pinsan nila ay wala na rin sa harap ng mesa. Iisa na lang ang nandoon na kasama ni Alex, na kumpare lang niya. At walang kamalay-malay dito si Alex na binubugbog na ang kuya niya sa labas ng bakuran, sa gilid ng daan. Hanggang sa sumigaw ang isang babaeng kapitbahay. "Hoy, tulungan nyo! Tulungan nyo!" wika ng babaeng sumisigaw. Tumakbo si Alex palabas ng compound kasama ang kumpare nito. At doon niya nakita ang kuya niya na gumugulong na pababa ng kalsada. Nang makita niya ang kuya niya, naduguan ang mukha at may mga sugat at pasa ay napasigaw noon si Alex. "Mga putang ina nyo, sino ang may gawa nito sa kuya ko?" Halos magwala noon si Alex sa nangyari sa kuya niya pero walang lumabas kung sino ang may gawa. At maski ang mga pinsan nilang kainuman noon ay nawala rin sa eksena. Inalalayan ni Alex at nang kumpare niya ang kuya niya pababa. At nang umabot sila ng bahay ay nagpupuyos ng galit si Alex na nagsumbong sa ama nila. "Tay, yung baril!" Binugbog si kuya. Agad namang ipinabigay ng ama nila ang baril kay Alex. Tapos pinilit pang lumabas ang ama nila, dala ang isa pang Armalite. Kahit halos pilay na ang ama nila noon, ay nagawa pa nitong sundan si Alex at doon ay halos mag-amok ang mag-ama sa daan at pinapalabas nila sa kanilang mga kapitbahay o kamag-anak kung sino ang bumugbog kay Arnel. Nagputok-putok pa ang ama noon ni Arnel dahil sa galit nila na hindi sila nakaganti noong gabing iyon.
Pero matapos ang gabing iyon, kinaumagahan ay parang walang nangyari. Walang nagsumbong sa barangay at hindi rin nagreklamo sa barangay sina Arnel sa nangyari dahil gaganti na lang sila. Iyon ang prinsipyo nilang mag-aama. Pero ang masaklap dito ay dito na rin lumabas ang mga usap-usapan na maaaring konektado sa nangyari kay Arnel dahil yung asawa daw ni Arnel, si Vilma, ay binababae ng pinsan ni Arnel. Pero wala pang pangalan na lumalabas noon. Basta isa sa mga pinsan daw ni Arnel na nasa tuktok ang binabayo si Vilma. At nagsimula daw ito bago pa ang pambobugbog kay Arnel. Ito kasing si Samuel ay tauhan lamang ni Arnel. At noong time na may project sila sa Irisan, Baguio, kapag sahuran na ay pumupunta pa sila mismo sa bahay nila. Pero dahil may mga ibang project na inaasikaso si Arnel, ay yung asawa na niya mismo ang may hawak ng pera na pampasahod sa mga tauhan niya. Kaya naman dito na nakilala ng lubos ni Samuel si Vilma. Kada sahuran, every week ay nakikita ni Samuel si Vilma. At ang kadalasan na sinasabi niya sa mga kasamahan sa trabaho ay, "Grabe ang swerte ni Inisan kay Vilma, no? Mukhang pwedeng-pwede pa kahit may isang anak na. Pag ako yan, baka makatatlong putok pa ako dyan." Pabirong kwento ni Samuel sa mga kakwentuhan niya. Pero hindi alam ng mga trabahador kung paano nakuha ni Samuel ang numero ni Vilma. Pero noong madalas nang wala sa bahay si Arnel dahil busy sa trabaho, ay doon na rin pala ginapang ni Samuel si Vilma. May mga nakapagsabi na kapitbahay na sa tuwing hating gabi na raw na wala noon si Arnel sa kanilang bahay ay nagbubukas daw yung gate, yung pasukan lang ng tao. At may nakakita daw na parang may pumapasok na lalaki. Pero nakasombrero kaya hindi masyadong makilala. Ngunit sa mga gabing ganoon ay binabayo ni Samuel si Vilma. Sa katunayan ay ikinukwento pa nga ni Samuel sa mga kainuman nito na may kinakabayo daw siyang maganda kahit may anak na, sabi niya. "Kinakain ko yung tahong niya, pre. Sarap," sabi pa niya pag nalalasing. Pero hindi naman alam ng mga kainuman niya kung sino ang tinutukoy niyang babae kasi wala namang nobya si Samuel noon. Sa katunayan ay madalas nga siyang pumunta sa mga beer house sa Baguio para magparaos tuwing sahuran. Kaya inisip ng mga kaibigan niya na baka galing lang sa beer house na babae ang tinutukoy niya. Pero hindi nila alam na tahong ni Mrs. Vilma Buyugan ang kinakain niya. At ang mas masakit pa rito, mga kaibigan, hindi lang basta panlalandi ang ginagawa nilang dalawa. Kasi isipin ninyo, habang si Arnel ay busy sa pagtatag-uyod ng pamilyang binuo niya at nagpapakahirap sa ibang lugar, ang asawa naman nito ay nakabukaka at binabayo ng pinsan niya mismo at tauhan niya pa. Ang masaklap sa kwento ng mga nakakaalam ay mantakin ninyo, yung bahay na bunga ng pawis at pagod ni Arnel ay doon pa mismo nagaganap ang pagtataksil o ang bembangan. Samantalang si Arnel ay nasa site at nakikipagbuno sa trabaho, si Samuel naman ay palihim na nakikipagbuno sa asawa niya. Sa kama nga lang, tapos sarap buhay ang bunuan nila. Kaya para sa maraming nakakakilala sa kaso, hindi lang simpleng pantatay sa ulo ang nangyari kay Arnel, kundi isang matinding paglapastangan sa kanyang tiwala, pagkatao at pagiging asawa o pag-apak na mismo sa pagkalalaki niya. Dahil sa lahat ng taong pwedeng gumawa noon sa kanya, pinsan pa niyang buo ang siyang sumaksak sa kanya ng patalikod. At nang dumating nga si Arnel ay naririnig na niya ang mga alingas-ngas tungkol sa asawa niya at sa isang pinsan niya. Pero hindi pa nila alam na si Samuel ang nambabae kay Vilma. Nag-away sila noon dahil pinapaamin si Vilma kung sino ang lalaki niya, pero ayaw umamin ni Vilma. Iyak lang ng iyak ang ginagawa nito sa pagtatanong ni Arnel. At kinahapunan nga noon matapos mag-away si Vilma at Arnel ay nag-usap ang magkapatid. "Tulakyat tayo mamaya. Makipag-inuman tayo sa mga pinsan natin sa taas para baka sakaling malaman natin kung sino yung tarantadong tumatay sa ulo ko." Wika ni Arnel. "Sige tol, samahan kita." Iyon ang kabuuan ng nangyari. Dahil noong pag-akyat nga nila, imbes na may makalap silang impormasyon ay nabugbog pa si Arnel, na hindi pa nila alam na si Samuel pala ang may pakana noong gabing iyon. Dahil si Samuel pala ay may binabalak ng masama noon kay Arnel. Parang balak nitong patayin si Arnel para masarili daw at maitakbo si Vilma.
Patay na patay itong si Samuel kay Vilma ayon sa ibang pinsan ni Arnel dahil nauulol na ito at sa akala niya ay siya dapat ang asawa ni Vilma. At naiinggit din si Samuel sa buhay na mayroon si Arnel kasi nga tauhan lang siya nito. Pero noong malaman ng magkapatid na si Samuel pala ang Judas sa mga pinsan nila sa tuktok, ay hinanap nila ito noong nakapagpagaling na si Arnel sa mga tinamo nitong sugat. Pero wala. Naging mailap na sa baryo nila si Samuel mula noong gabing halos mag-amok ang ama ni Arnel at ni Alex. Nadala ang kanilang mga baril. May araw din yun, tol. Magpapakita din yung gagong yun. Wika pa noon ni Alex sa kanyang kuya. At tila tama nga si Alex dahil kahit gaano katagal magtago ang isang tao sa maliit na komunidad nila, ay darating at darating din ang araw na magkakasalubong sila. Lalo na at magkamag-anak sila at iisa lamang halos ang lugar na ginagalawan nila. Kaya habang nagtatago si Samuel, ay lalong tumitindi naman ang galit ng magkapatid. At sa bawat araw na lumilipas ay lalo lamang nilang gustong malaman kung bakit nagawa ni Samuel na traidorin ang sarili niyang pinsan dahil lang sa isang babae. Hanggang sa nagkaroon ng inuman sa site mismo ng project nila ulit sa isang barangay dahil nagkatay ng kambing para sa mga poste ng bahay yung may-ari. Alam niyo yung patakdugo, ganoon ang purpose noong pagkakatay. Tanghaling tapat iyon at katatapos lang nilang kumain. Pero nag-umpisa ng mag-inuman ang iba kasi nga tapos na ang buhos ng pundasyon. Inilaan naman ni Arnel sa mga tauhan niya ang hapon na iyon at ipinagpabukas na ang paggawa. Noong humarap sa inuman ang magkapatid na sina Alex at Arnel, yung iba ay lasing hanggang sa hindi nila inaasahan ay dumating sa site si Samuel na mag-isa. At mukhang may inom din ito. Biglang tumahimik ang inuman. Tumahimik din ang magkapatid na buyugan hanggang sa, "Insan, kumusta?" sabi niya kay Arnel habang lumalapit. Nang biglang tumayo si Arnel, walang ano-ano ay sinaksak ni Samuel si Arnel sa katawan nito. Pero bago pa mabunot ni Samuel ang kutsilyo, sa isang segundo lang ay sinaksak naman siya sa likod ng dibdib mismo ni Alex. Gamit nito yung kutsilyong pinangkatay noong kambing. Doon ay sinamantala naman ni Arnel. Habang malakas pa siya, ay inagaw pa niya yung patalim ni Samuel at doon na nila inundayan ng saksak si Samuel hanggang sa mamatay ito. Yung mga nasa inuman ay natulala at hindi nakagalaw sa bilis ng pangyayari. Yung iba ay tumakbo. Pinabayaan nila ang bangkay ni Samuel doon at gamit ang sasakyan ni Arnel ay itinakbo naman siya ni Alex sa ospital kasama ang ibang trabahador na naiwan. At noong lumaon, kahit nahirapan ng doktor na isalba ang buhay niya, ay hindi naman namatay si Arnel. Tama kayo sa narinig niyo mga kaibigan. Buhay si Arnel. Siguro ay dahil na rin sa tibay ng pagkatao niya at dahil hindi siya iniwan ng kapatid niya hanggang huli. Ngunit hindi doon nagtapos ang kaso. Dahil kahit patay na si Samuel Buyugan, ay hindi naman basta-basta pinalampas ng mga autoridad ang nangyari. Kinasuhan sina Arnel at Alex Buyugan dahil sa pagkamatay ni Samuel. Ngunit lumaban ang magkapatid sa korte. Ayon sa kanilang depensa, hindi nila planong patayin si Samuel noong araw na iyon. Sa katunayan, si Samuel umano ang unang umatake. Base sa mga testimonya ng mga nakasaksi, bigla na lamang sinaksak ni Samuel si Arnel habang nasa inuman. Dahil dito, ay napilitan si Alex na ipagtanggol ang kanyang kapatid upang hindi tuluyang mapatay. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas may tinatawag na self-defense at defense of relative. Nakasaad ito sa Article 11 ng Revised Penal Code. Ibig sabihin, maaaring hindi managot sa krimen ang isang tao kung ang ginawa niya ay kinakailangan lamang upang ipagtanggol ang sarili o isang malapit na kamag-anak laban sa isang kasalukuyan at labag sa batas na pag-atake. Matapos ang mahabang paglilitis, kinilala ng hukuman na si Samuel nga ang unang sumaksak at nagsimula ng marahas na komprontasyon. Dahil dito, pinabura ng korte ang depensa ng magkapatid at itinuring na ang kanilang ginawa ay bunga ng pagtatanggol sa sarili at sa kapatid sa gitna ng agarang panganib sa buhay. Dahil dito,
Napawalang sala sina Arnel at Alex Buyugan sa kasong isinampa laban sa kanila. Sa opinyon ng mga tao sa kanila, simple lang, gago kasi si Samuel. Tinalo niya ang pinsan niya na siya mismong nagbibigay sa kanya ng trabaho. At kung ang tanong nyo mga kaibigan ay kung napaano naman si Arnel at Vilma, wala. Tuluyan nang naghiwalay din ang dalawa. Pinalayas ni Arnel si Vilma at naiwan kay Arnel ang bata. Takot din naman si Vilma na kunin ang bata noon dahil takot siya sa ama ni Arnel. Binalaan kasi siya nito na kung kukunin niya ang apo niya ay magkakamatayan daw ang pamilya nila. Isa pa, sabi ng ama ni Arnel na si Vilma ang nagloko at nangaliwa kaya kasalanan niya kung bakit mawawala na sa kanya ang bata. At sa pamilya naman ni Samuel Buyugan, binalaan din sila ng ama ni Arnel na kung balak nilang gumanti ay mag-uubusan na sila ng lahi. Pero mula noon ay hindi naman nakumilos ang pamilya ni Samuel.